Naging matagumpay at makabuluhan ang pagtatapos ng PNPA Public Safety Education Forum 2025. Ilang mga general binigyang pugay ng PNPA sa pamamagitan ng mga tradisyonal na seremonya. At PNPA Health Service nakatanggap ng medical equipment mula sa Holy Rosary of Cabuyao Hospital Incorporated. Samahan kami muli dito sa ika-15 linggo ng Weekline. Muling pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang traditional Monday flag raising ceremony sa loob ng PNPA noong Lunes, ika-20 ng Oktubre. Sinundan ito ng launching and ceremonial signing of the coffee table book kung saan nakalathala ang first 94 days report of Acting Director PNPA and turnover to the PNPA librarian sa PNPA Heroes Hall sa loob ng Academy. Pagkatapos ay panauhin ng ating Game Changer General sa kanyang tanggapan para sa isang courtesy call si Lieutenant Colonel Jean R. Orense ng Philippine Army. Siya ang commandant ng Civil Military Operations School, CMO Regiment, Philippine Army, Fort Andres Bonifacio, Taguig City. Nagtapos ang araw ng Lunes ni Police Brigadier General Dizon sa pamamagitan ng pakikibahagi niya sa first 100 days of service ni Honorable Edward E. Carranza, ang Municipal Mayor ng Silang, Cavite, kung saan dinanap ang nabanggit na kaganapan sa Cavite State University Gymnasium. Martes, ika-21 ng Oktubre, nagsimula ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng pagpapaunlak sa mga panauhin para sa kanilang tradisyonal na courtesy call. Kasama dito si Police Colonel Antonietto Eric Mendoza, ang Group Director ng Intelligence Training Group. Gayon din sina Police Lieutenant Colonel Ryan I. Kabawatan kasama si Police Lieutenant Colonel Desiree M. Limbo para sa kanilang opisyal na pakay sa ating direktor. Sinundan naman ang pakikiisa ni Police Brigadier General Dizon sa turnover of medical equipment to the Academy Health Service donated by the Holy Rosary of Cabuyao Hospital Incorporated sa pangunguna ni Mr. Danny Miranda, ang Chief Operating Officer ng nasabing ospital. Nagkaroon din sa araw na ito ng final rehearsal for PNPA Public Safety Education Forum 2025 kung saan kabilang din ang ating Game Changer General. Miyerkules, ika-22 ng Oktubre, bahagi si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na PNPA Public Safety Education Forum 2025 with the theme Forging Future-Ready Police Leaders, Aligning PNPA Education with National Standards and Operational Realities sa Maringal Hall, Forensic Group Building, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Sinundan ito ng pagiging abala ng ating Game Changer General sa ilang mga administratibong gawain. Huwebes, ika-23 ng Oktubre, bahagi pa rin ng ating Game Changer General sa Day 2 ng PNPA Public Safety Education Forum 2025. Layunin ng nasabing forum ang palakasin pa ang sistema ng edukasyon sa PNPA sa pamamagitan ng mga pananaliksik, mga makabuluhang programa at pati na rin sa aspetong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para sa kanilang magiging kontribusyon sa mga programa at proyekto ng Academy. Sa parehong araw ay nagkaroon ng media interview ang ating Game Changer General kay Mr. Michael Bilizo ng ABS-CBN News sa Forensic Group Building sa loob ng National Headquarters. At sa araw ding ito, nagkaroon ng educational tour ang ating mga kadete ng PNPA Sidlak Dayo Class of 2029 sa The Mind Museum, BGC, Taguig City. Biyernes, ika-24 ng Oktubre, nagsimula ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng kanyang mga administratibong gawain. At sa pagtatapos ng Public Safety Education Forum 2025, naroon pa rin ang ating Game Changer General sa closing ceremony nito kung saan panauhing pandangal at tagapagsalita si Police Lieutenant General Bernard M. Banak, ang Deputy Chief PNP for Administration sa Maringal Hall, Forensic Group Building, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Samantala noong Sabado, ika-25 ng Oktubre, naging abala ang pamunuan ng PNPA sa pagkakaroon ng mga star rank plakans na bibigyan ng tradisyonal na seremonya sa kanilang napakamakabuluhang pagsiservisyo hindi lamang sa PNP kundi sa buong bansa. Mainit ang naging pagtanggap sa kanila sa pamamagitan ng arrival honors na sinundan naman ng joint testimonial parade and review at pagkatapos ay ang dine with the cadets bilang bahagi din ng kanilang pagbabalik tanaw sa akademya. Ang mga general na ito ay sina Police Major General Lex Ephraim C. Gurat, the Director for Plans, Police Major General Christopher C. Birong, ang Director ng National Police Training Institute, Police Major General Romaldo G. Baiting, ang Commander Subtask Force for DPAGS, Western Mindanao,
at Police Brigadier General Jack L. Wangki, ang Deputy Regional Director for Administration ng NCRPO. Ika-26 ng Oktubre, Linggo, nakilahok ang ating mga kadete ng PNPA sa ginanap na Clark City Marathon, the series finale sa Philinvest Mimosa, Clark, Pampanga. Maliban sa layuning ugnayang pulisya, ito'y pagpapamalas din ng lakas ng ating mga kadete na resulta ng kanilang mga pagsasanay sa academy. Sa araw ding ito, nakiisa ang ating Game Changer General sa Eucharistic Mass Celebration, officiated by Reverend Father Police Captain Johnson Guevara ng Chaplain Service sa PNPA New Mess Hall sa loob ng Academy. Iniugnay din ang Sagradong Misa sa Luzon Camp visit of the Military Ordinariate of the Philippine Commission on Youth. At bago matapos ang araw na ito ng ating Game Changer General, naging panauhin muna niya sa kanyang tanggapan si Lacan Noel Pablo. Huwag pahuhuli sa mga balita sa Academy. Patuloy kaming subaybayan dito lamang sa transparent service ng ating Game Changer General. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable police force.